balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Oh, Karambola sa DWIZ 882. Babalik ang Karambola, kasama pa rin sa impilan. Conrad Banal, Joel Laksamana. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Wow! Yung sa Lasag Green Hills, yung yung balita na gusto ko sabihin. Sabi po ng MMDA, kasi ang dami umaangal, grabe ang traffic dyan. Sa Ortigas Avenue. At naapektuhan lahat. Parang katipunan. Pag traffic ang Ortigas, patay. Pati EDSA po. Nagkakaroon ng effect. Okay? Yan. Sa umaga, kasi puro D-Auto ang mga nag-aaral dyan sa Lasal Green Hills, napakalupit ho ng drop-off at main road. Oo. Kasi yung mga ibang paaralan, I've learned to avoid that area. Nasa side sa mga looban ng roads. Kaya rin ako laging nalilate ngayon. Because of that, ang sabi po ng MMDA, stricto na raw po nilang i-enforce. Bakit dati hindi sila stricto? Ikaw naman. Meron na iniiwan sa gitna. What I mean is, kasi minsan nag-aano dyan, MMDA does enforce. Okay. Tapos, pero may guards din yung Lasal na nag-enforce din sila dun sa ano. So, yung rules nung sa Lasal ay tumatapon hanggang sa Ortigas. Oo. So, ang pagkaintindi ko dyan is parang, sige, respetuhan na lang na okay. Now, MMDA will be asserting. Meron daw silang scheme to make it more, kumbaga, magkakaroon ng flow. Hindi po titigil sa harap ng paaralan, yung mga sasakyan, para magbaba ng estudyante. Ang gusto mangyari, magkaroon ng flow, tuloy-tuloy yan, umaandar, tapos doon sa medyo sa loob nung eskwelahan mismo magbababa at sa ibang gate lalabas. Therefore, at least gumagalaw. Ang problema ho dyan, siguro yung naiwan na SUV sa gitna, merong, siguro may susunduin yun eh. Oo. Tumakbo doon. Tumakbo, iniwan. Napaka-extreme naman, iiwan mo yung sasakyan mo in the middle of the At double parking pa. Triple na nga. Kasi ang layo, nasa banda gitna talaga. Nakita mo ba kulay yung itim na pictures? SUV. Nasa banda gitna siya ng Ortigas. Hindi, I think na nung umpisa, unong andun siya, Ikaw naman, parking, mukhang parking lot. Nagmisto lang parking lot yung Siga lugar. ang amo ko eh. Ikaw naman. Ganunan eh. Sino Hindi, ba? pero, Sino ba yung amo? Yun na nga eh. Di ba? Hindi mo alam. Wala, bakit hindi nyo nilalabas? Anong klaseng abogado ka? Yung hindi chismosa? Alam mo, mabuti ako nag-graduate na ako dyan eh. Nakailang eskwela ako. Kasi sa neighborhood namin, yung carpooling. Eh, siyempre, Mr. Laksamana, kasama ka sa carpooling. Okay. I think I had 2 days in the week. Talagang kailangan tiyagaan lang, bro. Na mapa kung anong eskwela yan. Yung talagang, hindi ko iiwan yung sasakyan. Yung talagang, na pag lumagpas, may iikot ka uli. Ganun talaga eh. Yung bang... hindi na. Although naiintindihan ko yung predicament, hindi na natin gagawin yan. Yung mga tipong nagmisto lang parking lot ng Ortigas, tapos meron kang hinahabol, tapos yung frustration na pero most of us just feel frustrated but they'll go around. Ikot ka lang. Tingin ko, hindi naman gumagalaw. Takbo siya sa loob. Tapos nag-clear yung traffic na iwan. Tapos ang gagawin ko na lang, pagagalitan ko talaga yung anak ko o yung mga kaklase, sinabi ko sa inyo, diyan kayo maghihintay sa ganyang oras, wala nang lalay. Wala nang lalay. Kailangan po, disiplina. Wala nang lalay. Walang disiplina. Hindi kasi nakita ko kasi, wala akong pakialam. Hindi, bakit ganun yung attitude ng driver? Paano pumasok sa isip niya na okay lang na iwanan yung kotse? Baka naman na-jingle yan. Maski na na-jingle ka, jumingle ka sa loob ng sasakyan. Yan po ang update natin sa traffic. Lahat ng tao, problema yan, traffic. Ako, grabe. Kumusta naman sa Metro Cebu? At kaya naku, din doon. Sa Davao. Marami nga umaangal. Ako ng traffic sa Davao. Well, eto po, isa pang problema ng Pilipino, yung bigas. Magkakaroon ng bukas na yan.
ang simula niyan ng price ceiling. Okay. Sa bigas po, 41 per kilogram sa regular milled at 45 sa well-milled rice na ngayon ay nasa 65. Okay? Yan po ang issuance ng presidente. Ngayon, meron siyang power niyan under the law, Republic Act 7581. Yung Price Act po. Nakapag may masamang nangyayari, pwede niyang impose yan. Yan, emergency. Emergency. Yan yung sinasabi Tandaan ko. nyo emergency. Temporary po yan. Okay? Temporary lang yan. O yan, parang nakinig ng karambolo bigla. Kasi tayo lang yung nagsasabi tungkol dyan. Kailangan ma-declare na may emergency situation or analogous to an emergency situation. Okay, ngayon may mga nagsasalita na mga economists at kung mga economic theory pinapasok dito, price equilibrium and everything and ano. Okay po yan. In the long term, we cannot use this. Kaya ho nasa batas na hindi pwedeng permanent yung price ceiling. Kasi po, kung susundin nyo yung economic theory, kapag ginawa mo yan, nangyari na to panahon ni FVR, advice sa kanya ng DTI, magkaroon ng price ceiling. Pero hanggang doon lang po, yung ginawa, walang ibang ginawa, and therefore, anong ginawa ng mga rice traders? Malulugi kami pag binenta namin eh. Hindi sila nagbenta. Okay. Tinago ang rice. Therefore, nawala ang rice sa palengke. Ay nalintikan na. Yan. Lumala Yan ang na. problema. Ang price ceiling po talaga will not work. That this has been proven in the 70s in the US. Kasi po, pag naglagay kayo ng price ceiling, ang ibig sabihin niyan, you're discouraging production. Yes. Okay? So mawawala yung goods na yon sa market. Yan ang magiging effect ng price ceiling in the long term. Okay. Ngayon, meron po emergency and therefore yung price ceiling na yan, kailangan pa ng ibang measures from the government. Okay. Not just this price ceiling. Kaya sinasabi po ng NEDA, temporary lamang yan. At sinasabi ng mga economists, kailangan yung price must be determined by equilibrium and so on and so forth. For now, wag na muna yon sa akin. Let's do other things. Okay. Ano yan? Ano yung mga other things? Well, basically po, para mag-increase ang supply. Okay? Siguro, dyan darating yung importation. Yung sinabi na prices dito, are these price equilibriums? These were determined by, some tawag nito, mga, based on reference price by the Bureau of Customs. Yung diniklara po ng presyo ng mga rice importers, yun ang sinundan ng price ceiling. Okay. Based on the price of imported rice. Ito po ang problema natin dyan. Alam naman natin nandadaya sa tax yung mga yan. Kaya sadyang pinababa nila. Yes. Okay? Hindi ko alam kung ang target nito yung mga smugglers talaga. Pwede. Kaya yan ang reference. So ngayon, mapipilitan ba silang ilabas? Hindi ho Baka hindi nila ilabas Doon ko mamimiss ang NFA, attorney. Kasi kung may NFA yan, may panabla, may price ceiling ka, eto, naglalabas kami ng bigas ng ganyang price ceiling. And therefore, kung ikaw ang hoarder, kakabahan ka. Ang namimiss Mag-release na rin natin tayo. is yung capacity ng NFA to be the importer.
Kasi makakapag-imbak sila ng marami. Meron silang pondo para At makabili sila at lang. feedback, oo. So, at dahil sila yung nagbibigay ng permit sa ibang mga importers, natatrace nila, itong mga to nag-import. Mari nilang bantayan yung presyo ng mga yon. Kasi kilala nila yung importers eh. At kilala nila kung sino yung i-retailan ng mga importers na to. Tama. Yun yung function Yun ang ng nawala. NFA, Oo. nawala. So baka, etong move ng presidente na to, meron pang ibang measures po yan. Huwag nating asahang hanggang dito lang to. Naglagay ka ng price ceiling, tapos na yan. Hindi. Meron pa ibang measures yan sa asahan natin. Ang problema po rito, yung mga retailers yung nasa palengke, yung hawak nilang stock, base po sa mataas na presyo. Paano nilang susundin itong price ceiling? And therefore, humihigi sila ng palugit. Retailers ang napapanish dito Yun ang meron silang solusyon ayuda daw for the rice retailers. retailers. Para sa mga retailers. Hello. Pero parang hirap yata, Medyo yun po ang suggestion Imagine the ni logistics. Speaker Romualdez. Oo. Yun ang suggestion ni Speaker Romualdez. Ayuda. Yeah. That as well as raids. Hindi ho namin alam kung ano pag pinagtabi kung mo yung galing ayuda sa advice na naman future yan. elections, Oo nga may relation, Parang may correlation. A populist move. Populist moves that are not necessarily. Sila daw magbibigay ng ayuda. Sinong sila? Sinong sila? Ang House of Representatives. Alam niyo, yung budget galing naman talaga sa House. But I think it bears repeating daw, no? So sila mismo magdi-distribute? Well, naglabas kasi ng press release si Speaker. At yan ang sinasabi niya. Yeah, medyo nakita ko yung... Magpo-provide daw ng ayuda sa mga retailers. Okay. Ah. Ayuda na naman. Hindi, yun yung kinukot ko lang Yun ang yung mga... sabi ng House. Kinukot ko rin lang yung mga followers na nagtatanong. Ayuda na naman. Intindihin nyo naman si Speaker. Sinusunod lang niya yung advice ng kanyang number one advisor ngayon. Na mag-press release. Na hindi naman ekonomista. Magbibigay kami ng ayuda. Magbibigay kami ng ayuda. Ayuda. Medyo magtuturo ka habang nagbibigay ng ayuda. Nakakakaba po yung mga ganyan reaction And if you have nothing to say, just say it loud. Okay. It's a temporary measure ngayon. Merong epekto. Hindi, ang ano ko is yan, merong... para sa akin, malikot lang talaga isip ko na may batikos naman dito kay Vice Inday. This time tungkol sa security niya. Tapos nagra-ramp up yung press releases naman dun sa House. Parang... Sa House? Coincidence? Sa House ba yun? Ay, sa Office of the Speaker. Sabi po kasi bakit ang dami raw security? Ni Vice At President. malaki ang ginastos. Magkano? Ilang milyon? 400 ba? 300? Within a span of yung ilang buwan. Well, 1 year usually pagka ganun. Malamang tinatanong yung tungkol 2022 to 2023 until June. So, bakit nyo kina-quantify ang security? Medyo kabado ako dyan sa sa tirada na yon. Security yung tinitira. Because, what do you want the Vice President to do? Magbawas ng security? Pero yung 400 na yan, medyo misleading siya. Kasi, it's not the number of security. Kasi minsan may salo yan eh. So, halimbawa, meron talagang yung close-in. Pero when you go to Alam some ba natin other kung magkano place, ginagastos na security na Senate President? isa pa yan. House of Representatives? Ng Presidente? What about Baka the di average? hamak na mas malaki pa dyan. Benchmarks nila sa dating Vice President. Mali yung benchmarking din dito. Hindi daw ganun karami. Plus, yung creation ng Vice Presidential Security Group. That means na nahiwalay yung budget nila from the PSG. Kaya napapansin. Pero I understand naman the reason kung bakit ihihiwalay yan. Yun daw security na 400. Yung 400 na figure, yun yung number na security personnel. Okay. Hindi po yun yung amount
na ginugol. Ay, yung number. That's the yung number 400, of the personnel, yung 400 staff po. Ang security, hindi regular lamang yan. staff ba yan? Yes, it's a staff. Okay. Yun yung iba kasi yun yung salo eh. She live, for instance, Metro Manila. Meron siyang close in a group, but there's an advanced group also from hers. And then meron din yung mga nando na or doon naka-assign who will assist yung advanced group niya. So maka-count yung iba doon. During her first year daw po, 433 ang security escorts. Sabi ng COA. She doesn't use them all Napakalaki at the daw same niya time. compared to the time of Leni Robredo. Yung nga sabi ko siya, bine-benchmark. Bine-benchmark kay Lenny. Pero ang sabi po ng sagot ng Office of the Vice President, yung to compare this Vice President with the former Vice President, completely lacking in basis daw po. Walang Bukod po kasi Tempted to sa say pagiging something na rin, Vice President, siya rin Secretary of Department of Education. And co-vice chair ng NTFL. NTFL-CAC. Siya po ang presidente ng Southeast Asia Ministers of Education Organization. Okay, bawat po office na yan, merong security staff. Not necessarily personal sa kanya. Okay? Ngayon, kung round the clock ang security, alam naman natin, maraming galit sa tatay nito. At alam din natin, maraming tinatarget siya dahil siya raw ang nangunguna sa 2028. Round the clock security. Okay? Kailangan siguro bigyan natin ng may additional room. reason ako. At saka ang pagkaalam ko, yung OVP, tapos DepEd, tapos yung NTFL NTFL. Sa dami ng engagements niyan, sa dami ng ina-attendan niya, it's not as if it's just one office. Mag-shift. Magkaka-shifts yan. Ewan ko, you would know. Sa akin, Round the clock, ilan yan? yung other reasons. One, bakit niyo tinitira yung Vice President? Bakit Vice President? Do you know that under the Constitution, di ba pag ang presidente ang nawala, the Vice President succeeds, di ba? But what if it is the Vice President who ang mawala or leaves office? It is not the Senate President who succeeds, ha? Even if he's number 3. The President gets to choose kung sino yung magiging vice for the remainder of the term. And he will choose from the Senate or the House. Yes. So para sa akin, that gives me more reason to protect VP Inday. Because you will have an unelected person may tanong ako, occupying Trixie, the office later on. Ikaw nagsekretary ka, di ba? Ikaw ba ang magsasabi kung ilan ang security mo at kung sino? Hindi. Hindi. Di ba? Bibigay sa iyo yan mag-uusap kami ng PNP, or ng Armed Forces. AFP, yes. At yan po, may assessment yan ng mga professional. Required yung tinatawag na security and risk assessment. Yan. Kung ito, kung parang nilalabas nila na kapritsyosa lang tong ating Vice President at ang daming security, dapat po yan ng PNP at saka AFP ang sitahin nyo. Bakit nyo binigyan ng ganyang karaming security? Kasi po, may assessment ng PNP, gumamit ng intelligence yan, or ang Armed Forces, gumamit po yan ng mga assets para lamang malaman ano ang level ng threat sa isang tao na kamukha ni Vice President Sara Duterte. It's not all up to the Vice President. Para sa akin, kung magagalit kayo at meron siyang ganong personnel, sitahin niyo yung AFP tsaka PNP. Dahil sila yung nag-conduct ng risk assessment at nag-determine ng number. Hindi ba? Yan lang yung punto ko dyan. I rest my, Yun na nga. my chot.
May shot moment. Tapos na ako sa shot moment. Pero wala ka namang hate. Ay! Ikaw talaga! At hindi ka naman magre-resign. I'm not whining, ha? You're not whining. Yes po. Tama ka. This early, parang kapansin-pansin na Inuupakan siya? Mula sa kanyang budget, Ah. security. Bakit nga ba? So, sa akin, Although I wouldn't worry foul yung security. Oo. Foul yung questionin nyo yung security. Anong gusto ninyo? I-expose natin to risk. At sino nagsasabing which one is more and which one is less? There is no such thing as more and less because angkop yan sa sitwasyon. Okay. Tama. So, halimbawa, hindi lahat ng cabinet secretaries ay binibigyan ng full complement ng security. Depende din sa background. So, halimbawa ako noon, marami akong kaso na na malamang binabaril pa ako, babarilin pa ako. So, may mga ganon na assessments. So, merong iba naman na hindi ganon kailangan. Merong iba na dahil prominente yung posisyon, ay kailangan full complement ng security. Tama. Yung NTFL CAC na lang eh. Doon pa lang Doon eh. pa lang eh. Ano ka na eh. Doon pa lang sa anak siya ni ni dating At presidente. itong Vice President, Ah. alam na very vocal when it comes to the insurgency. Correct. Maanghang ho magsalita yan. Ito nga, yung sa makabayan. Kaya nga siya ang tinitira ngayon ng mga makabayan. I really don't worry about si VP. Kung talagang depensa ang sarili niya, tigilan niyo na yung rabid vilification. Ay, Sabi? Oo, talagang. Ay ko! Papalag ka pa. There's more where that's coming from. Ganun siya. Although, Related to kay Sarah. Pigil na pigil pa yung anghang na yan. Ang anghang magsalita. Pero restrained pa yan. Ganun ba yan? Do you know her actual stand? By extrapolation. Okay. It's not personal. Meron ba hong announcement na hindi raw po Grinch si Sarah kasi daw yung kanyang policy as a DepEd secretary ngayon, no? Yung walang bare walls sa classroom. Paskel sa mga dingding. Sabi po ng Education Department, DepEd, hindi daw po banned ang holiday decorations sa mga public school classrooms. Basta lang daw po simple at hindi permanente. Okay? Merry Christmas. Okay. Nice. Pero sa ibang bayan po, kine-question yan eh. Kasi ang Christmas related to religion. Okay? So, happy holidays. Correct. Ganon sa kanila, no? So, hindi raw Grinch. Alam niyo ba yung Grinch? Who si stole Dr. Christmas? Seuss. Dr. Seuss. Hindi naniniwala sa Pasko. Parang si ano? Ang galit sa Pasko. Si The Ghost of Christmas Past. Si Charles Dickens. Scrooge. Di ba Dickens yan? Dickens, it's Dickens, si Scrooge. Hindi daw po ganon. So, related yan doon kay... kasi siya ang topic eh. And that surprises me. I'm not Hindi surprised. po presidente. Bakit si Sarah ang... ako hindi ako surprised. ang target practice? Ang para sa akin, I'm surprised na it's this late. I was expecting earlier pa lang yung earlier this year pa lang maariba na sila. Pero she has enjoyed the protection also of a popular president. So and meron siya solid na following eh. Yan ang mahirap buwagin. na hindi Kung kailangan niyo siyang to destroy her like Binay. Ito ang nakikita niyo parallelism. Yung nangyari kay Makati Mayor dating Vice President Jejomar Binay nung nagbinabakbakan siya nung Aquino administration. Makikita niya yung parallelism. Dahil si Binay was open na siya ay allied with Pinoy. Pero yung mga bataan ni Pinoy hindi siya ang binabakbakan. Okay? Kasi threat siya. Well, to the political ambitions. Ang problema ni Jojo Binay noon, wala siyang huge base dahil Makati po ang kanyang base.
wala siyang tatay na naging presidenteng popular. The highest popularity rating ever. Like and ever. maintained it. Oo. Yan po yung namanan ni Sarah sa tatay niya. Correct. Okay? So, ang laki ng kanyang base. Para gawin yung Binay style, yung mangyayari dito, ay mahihirapan. Apparently, the strategy is this You can't use Mahihirapan. this early no. chip away at the... Pero I get that. Pero Yung solid yung dadahan-dahanin siya. Dadahanin mo. Or I mean, they'll put it out there. Kahit matalo, let's say, every time they bring something up like this, sosoplain you ni chip away VP, no? May natatanggal. Pero, merong konti sa population na will remember this. So, when she gets in trouble later on, at mahirap salagin, i-bring up lahat na yan and they will see it in a different light. This is what they're hoping. Oo. Yung dahan-dahan. No, it's a strategy since time immemorial, lalo na sa public relations at stakeholder relations. I agree, ang what takes the wind out of the sails, yun na nanghihina sila yung mga kalaban. Yung kung pag masyado siyang Teflon, yun talagang dumudulas lang lahat. Now, obviously, hindi dumudulas lahat. Meron mga kaaway din si VP. Si VP. People who will never agree with her until maghuna mong mundo. Of course, Balak of course. Yun sana, I'd madagdagan rather yan. see the world burn. I mean, hindi ka kailangan manalo ngayon. I mean, mahaba pa, mahaba pa panahon. Hindi sa millennia. Hindi naman millennia. Pero may oras Parang problems in international relations yan eh. Oras ka. Yeah, I may not fix you right now, but I will fix you. Magbabalik ang Karambola. Oras natin, 9:33 ng maga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Magbabalik ang Karambola. Kasama pa rin sa impilan, Conrad Banal, Joel Laksamana. Ako po si Trixie Cruz sa Angeles. Kayo naman. Kami mahilig kami sa music. Ang ibig namin, si Martin Rivera, ang galing malupit kumanta. Kayo naman masyado. Nahahalata tayo. Bakit? Ano yun? I have no idea what's Eh, nakalimutan ako doon sa price issue ng rice. Yan po, it's a matter of enforcement. Kasi kapag bukas na raw ang effectivity niyang utos na yan, executive order, paano kung maraming hindi sumunod? Lahat hindi sumunod dahil malulugi ang mga retailers. How do you enforce it? Oo nga, retailers talaga. Yun yung mas marami. May problema po yan. Kailangan pinaghahandaan yung ganitong order . Naka-ready ba ang Department of Trade and Industry? Ang dinig ko kasi, ang recommendation nanggaling sa DTI. Naku. Para naman silang may nakahanda ba sila sa enforcement implement sila pang pulis o ano? Hindi, magchaleko ka lang tapos lumabas ka. Tapos magtututuro ka doon. Tapos si Yossi Crute naglagay doon na yung ating speaker pupunta lamang sa warehouse, magtututuro. That never works. Yes. Kasama mga police reporter. Ayun. Tapos tawagin nilang raid. Sorry ito babalik lang ako kasi nung lang ako naisip-isip ko to kay VP Attorney Trixie. I don't know if this makes sense. Naalala nyo dati meron kasi si VP pagka binanatan siya hindi siya talaga sumasagot siya, no? Now, maanghang, whatever. But ang gusto ko sa kanya, yung sagot niya is always steeped in something legal or something rational. Right. Meron kasi dating, naalala nyo di tayo sanay. Dati may VP dati di tayo sanay dati. Dahil yung dating VP, hindi? May VP dati sa Amerika noon, yung si Spyro Agnew. Okay, naging VP ni Nixon. Na sinadyang kinuha ni Nixon dahil, si Spyro Agnew was an out-and-out thug. Yun talagang, kung magsalita, talagang hindi maanghang. Talagang downright insulting. But again, somehow couched in legal. Hindi kaya may danger si VP maging gano'n naman na magkaroon ng yun ang kanyang maging persona o brand at the mga kalaban will pounce upon down the road o hindi ka natatakot dun.
Hindi ako worried. Hindi. Hindi. Okay, actually, okay nga. Mas gusto ng tao yung ganyan. Hindi, actually, persona sa kanya. Yung yung talagang ano niya, yung unshakable followers niya, Oo. nag-iintay ng mga ganun. Ng ganun na nga. Kasi yan yung nakikita, ito yung Inday na kilala natin. So, yung pag may mga labas siya na ganun, ramdam mo nga yung restraint eh. Oo. Ito ang observation ko. Yung naniniwala kay Inday, naniniwala yun na walang kapalit. It's talagang believe lang sila. Ito yung problema ng kalaban ni Inday. Yung pinagagana nila ay financial power. Therefore, hindi ganun kasolid yun. Uupakan mo si Inday dahil may pakinabang ka. Upakan mo siya sa education, sa kanyang security, lahat. Kasi nakikinabang ka, binabayaran ka eh. Hindi ganun kasolid yun. Yun ang mga elements po Pwede. na nangyayari dito. Kung talagang hate mo si Inday, hindi lang ganito. Maghahanap ka talaga ng mas matindi. Nire-reserva nila. Nire-reserva nila. Mukhang Kasi Yeah, kung, well, it's kung, vacation. kung ako, Superficial. Mahaba Hindi, pang kasi labanan. they're playing, Magsasawa ang taong bayan dyan. Sobrang superficial ng mga... mahaba, it's a long game. So Okay. cheap, konti. Long game. Cheap. Okay. Millennia. Cheap chips, kumbaga. Yeah. Konti-konti dito, pitik-pitik lang yan. Aware din si VP, tingin ko, that this is the strategy. Kaya yung ano niya, sasalubungin niya para when the bigger issues are brought out later on, hindi maninegate yung mga previous ones. Kasi nga sinagot na eh. Nasagot na yan. Pwedeng sabihin na, why are you bringing that up? We've already answered that. That is not an issue. You're just bringing that up to add to the, kumbaga, to the payload dun sa mga later issues. Okay. Diba? Pero kasi napakadami natin problema. Hindi ko ubos maisip. Bakit ng isang security, grupo or government official manggugulo at nantitirahin mo yung vice president? Hindi. Ba't hindi yung presidente? Yung, Bakit vice president? yung ops na yan, yung kritiko, meron silang living playbook. Gano'n. Living Na may playbook. categories yan. At subcategories na, okay, lagay natin. Gumagalaw yan na ano. Yikes. Depende sa news cycle. Sa news cycle. sus. That is 101. Well, yeah. Ops 101. Yung playbook. Okay. Oo. Ito po, may mga tanong. Mapa sa ibang dako naman tayo. Yang persistent daw po na mga scam texts. So, na inuusisa ngayon ng DICT. Paliwanag nyo nga, kahit na nagkaroon na SIM registration, napakadami parang scam text ngayon. Paliwanag po. Na Sinabi naggagaling ng sa DICT bangko. yan? Hindi po. Pinaliliwanag nga ang Ang DICT. DICT. Sabi ng maraming tao sa Kongreso. Kongreso yung nagtanong? Lawmakers. Bakit daw napakadaming scam? Okay. Kahit na meron ng... Totoo yan. Lahat po ng Tingnan nyo kaibigan nga ko kaya yung nakakatanggap. batas. Tingnan ninyo. Ano ba? Ano sabi? Okay, so my requirement, a lot of the attention kasi was focused on the registration. Okay. Okay, so now registered yung mga SIMs most of the time, for the most part, registered na yung mga SIMs. Matatanggal ka pagka hindi ka rehistrado. So, hindi ka na meron- pwedeng mag-text, tumawag, or what. Pero pagka walang automatic penalties or takedowns dun sa mga pagre-report nyo. May investigation pa and so on, di ba? So we know that. Nalalaman ba kung ano yung number nung nagpapadala ng text scam? So usually yeah. Hindi pwedeng, Wala na yung hindi dati na pwedeng ma-mask yun, matakpan ng Meron, halimbawa, pero you have to make meron nga an nagfe-fake ng identity ng halimbawa institution. Okay, there's or two. ng bangko. There's two Okay. ways to do that. Okay. One is through the provider.
So, Smart Globe, whatever. Yan. Sila, usually with arrangements, kunwari, may arrangement sila with the company, yung lalabas na number will be the name of the company. Or 3-digit number, 4-digit number lang. So, that's an arrangement. So, matatrace pa rin yan. But you will require you will have to ask the provider. The other is more insidious kasi government has what before the old technology was called a GSM machine, but now there are more advanced technologies where government agencies and only the AFP's intelligence service ang allowed ng mga ganitong klaseng machines. That doesn't mean that there aren't others that have fallen into private hands. So itong mga to yung actually dapat hinahabol ng DICT at ng DTI. So, but Congress, ang concern ko dito is why is Congress asking the DICT bakit ganyan nangyayari pa rin? The law was intended not just to be preventive but to be enforcement. So, what do you need for enforcement? Una, identification, evidence, court. Tsaka kailangan po dyan yung mga telcos. Dahil sila nakakaalam, sila makakapasok doon sa subscriber. Sa info tungkol sa subscriber, nagpapadala ng text scam. Ito po yung deklarasyon ng kanilang corporate communications, hepe, si Yoli Crisanto. Okay? Disclosure, medyo kakilala po namin to, si Yoli. Well, ganun ho sa news. Kakilala natin yung mga yan. Ito ho ang kanilang sinabi. Kailangan nila ng nag-appeal sa publiko na kayo din po, protektahan nyo yung sarili nyo. So, report and block. Maging personally responsible kayo pag nakakatanggap kayo niyan. Ganito ang sinabi nila. Yan daw mga sindikato daw yan. Yung text scam. So therefore, maalam yan sa technology. Correct. Okay? Yung mga telco, kumukuha ho sila ng bagong security na technologies. Yes. Okay? Unending yan. Palagi sila meron ganyan. Ang problema daw, yung mga sindikato na yan, they also have the means to break the security of the telcos. Yung pagka-create ng SIM, Oh. alam na yan because di ba yung telcos, they know how to do that. You lose your SIM, they can give you a new one, same number. Okay. Yeah. Pwede rin gawin ng mga sindikato yun. Kung may mga tao na maalam na kung paano yan. Iko-clone ho yung inyong SIM. Yes. Merong ganyang kaya May din, ganyan. may responsibility tayo as users of this new technology, this mobile technology, na maging responsible. Isa sa advice nila, wag daw ho masyadong sharing ng information. Okay. Tungkol sa sarili nyo. Saan mo i-share? Sa online. Yan. Yung mga details. Pwede rin hong gamitin yan daw ng sindikato, ma-access ang inyong halimbawa, mga mother's maiden name na ginagamit ng mga bangko to verify your identity. Check mo Facebook, alamin mo sino yung nanay nito. Alam mo na. Yan. So, marami raw hong sensitive personal accounts na hindi dapat nilalagay sa online. Sabi ma-access daw ang inyong mga bank accounts, e-wallets, kahit mga ganyan na there is existing technology already, lalong-lalo na sa bank card. Madaan ka lang dun sa detection device. Kasi ngayon, yung ibang mga bank cards and credit cards, one tap lang. So, it means that information is easily accessible also. Yes. You just need the same kind of device. Okay. Nasa mahigit 2 billion na raw po ang links na na-block ng Globe. 2 million? Wow!
Ganun pala ka, bilyon. ano? Ang laking industriya pala nito. Ang laki pala ng scam na to. Pero of course, with technology, one person can send to many yan, di ba? Oo. Can send to thousands, well, in theory. Yan daw pong technique yung number 1. To lure customers. Halimbawa, may sexing photo. Ay, mga ganun. Papadalang ka ng whatever and ganyan. So, friend mo, halimbawa, sa Facebook, ay yung pala, may ibang talangka yun. Yun. Yung masamang talangka. Yan po, yung luring. Inaakit ka sa mga sari-sari. Halimbawa, ikaw ay mahilig sa... Ano ba ang mahilig na kwan? Mahilig ka sa piko. Yung information na iaakit sa'yo, tungkol sa piko. Yan po ang technique daw nila. Kasi paano ka iuhook eh. So kailangan aware yung public dyan. Tsaka po lahat ng text, wag nyo, seryosohin nyo. Wag yung Report and block. mindless ka na sasagot ka na lang sa text. Tawag. Mindless. Oh, yung Yun ang wag na call. wag. Ang akin mas kinakatakot, for example ako, I go through social media, yung biglang may magpa-pop up na window na, Oo. na Ads. ad o Sa antivirus comments, software. Ikaw, antivirus software, baka kailangan ko yan. Yun na nakakatakot kasi how do you know now which is legit, which is not? Now, dati-rati ako iniisip ko, ako doon matalas ako dahil editor ako, journalista ako. Ay, nako, mistake ang spelling. Ay, may puro syntax, ay, misspelling. Pero ngayon, mayroong mga gagaling na, hindi mo mapapansin eh. Kaya nakakatakot. Oo. Dati nakukuha ko yun na, okay, mali grammar mo, halata ka, scammer ka. Paano kung hindi? Tama yung ano niya. Shakespearean ang kanyang English. Paano? Diyari ka na. Kinutan ka ng di ba? Ibig sabihin, hindi natatakot tong mga scammers na to. Tsaka 2 million. Well, sila eh. Hindi mo sila nakikita eh. Ang worry ko Yun is, ang sa racket na to eh. Hindi ka mukha halimbawa ng ibang racket. na may Magkakarnap ka. Physically, kailangan mong gawin yun eh. Ito, in the comfort of your air-conditioned operations room. Kaya mong manloko ng manloko. Napakahirap po. yeah. So yung SIM card registration, hindi pa pala hindi masusolve. Sobrang worrisome yung sa bangko. Ngayon, And credit cards. babala din po para sa mga kababayan nating gusto magtrabaho overseas. Meron daw pong bagong scheme. Naku, scheme to. Recruitment scheme. Halimbawa, ang isang Filipino worker, may expired visas. Tsaka employment contracts. Okay? So, wala na siyang proper documents. Okay. May expired siya in a third country. Yan daw po yung mga third party i-recruit ka. Yung third party scheme recruitment ngayon. Hindi yung diretsong employer mo. Sino to? Ano ba to? Headhunter? Hindi Parang gano'n na. Parang headhunter to, third party. Pero scheme daw yan po. Paano mo malalaman? Sa OFW. Ayan. Katakot to. Creepy. Meron na raw pong 4 na papuntang Hong Kong na nabara nila. Na magtatrabaho. Hindi. Dating taga Hong Kong, ito mga to. Tapos ni-recruit sila, magtatrabaho daw sa Russia. Okay. Nung nag-expire yung kanilang kontrata sa Hong Kong. Ayan. Yan ang mga target. Yung mga nag-i-expire na kontrata, re-recruit ka daw sa ibang bayan. Baka racket daw po. Very risky daw yan. Sabi po ng Bureau of Immigration. Yan. Yan yung dapat nilang ginagawa.
awareness campaign sa mga ganyan na. Yan. Payag ako sa iyo, attorney. Trabaho nila yan, kasama sila sa Council on sumagot Human po ang Trafficking. Department of Migrant Workers, yung kanilang communications office. Nakatanggap daw po sila talaga ng mga third country recruitment ng seeking information on third country recruitment. Nakakatanggap daw po sila ng Viber. Ang recruiter At yan po, is from a completely different country. Yes. So, Ikaw, katatapos ng kontrata mo, wala ka ng trabaho. Baka kumagat ka, di ba? I Or a agree, couple of months before, medyo nag-ano ka na. Ayan, naghahanap ka naghahanap ka na na. ng ibang kontrata. Bago matuluyang matapos ang kontrata mo. Vulnerable ka dyan, bro. Pero teka muna, di-checkin mo talaga yung di ba, yung... Information po ito. Oo. Ang Department of Migrant Workers. Yan daw ang gusto nilang gawin. Ipakalat yung information yan. Mag-iingat sa ganyan. Third. i-post yung mga... Yes. Details. Amin ko naghahanap ng pleasing personality, ng height commensurate to weight. Medyo kabahan ka Ikaw naman. Dumaan ako sa isang potato corner. I was really curious. Ito. Diyan po sa Alpha Land building. Okay. And Corner of Ayala. And ano ba yon? Ayala Extension. Okay. Yung Alpha Land building. May potato corner doon sa ground floor. Sa lobby. Tinignan ko. Medyo malusog. Yung height commensurate to weight or weight commensurate to height? Hindi, malusog siya. Pero maamo ang Maganda yung tsura ng mukha. with pleasing personality. With pleasing. Hindi suplada. I was just curious. Pero frontline, hindi siya sexy. Medyo malusog Pero ganun, ang ganda. Baka later na nangyari after employment. Mapapakain ka kasi sa Wala ako ibig sabihin winner ng malusog. Siguro athletic. Yan. Matikas. Ito ako tumatawa ka na. Medyo malusog talaga sa totoo lang. Medyo malusog, magandang hinaharap. At may kinabukasan. Maganda. Okay. Nothing wrong na maghanap ka ng pleasing personality kasi isa sa makakasama sa negosyo mo yung suplada na nasa... Hindi ba sa interview mo na lang dapat dinedetermine yan? Pwede. Hindi Huwag mo na i-announce. Hindi, para if you are not pleasing personality, do not bother to apply. Parang gano'n. Hindi, Hindi rin. Pagtrabaho naman kasi yung HR nila, ano ba? Hindi mo naman alam kung unpleasing ang personality mo Sa tingin mo, okay ka. Ikaw ba ang best judge of whether or not your personality is pleasing? Diba? Kung nagtataray ka dyan. It is an unwritten rule. Sa workplace po, looks matter. It gets you in the door. Totoo yan. Totoo din. Hindi po nakasaad dyan sa kung lahat ng corporate rules or anything na looks matter. Kaya nga nauso yung power dressing noon in the 80s. Okay? Kailangan po, importante yan yung inyong overall na appearance, alagaan nyo. Hindi pwedeng papasok kayo na bagong gising. Hindi ka pwedeng grunge look, ha? Hindi pwede. May grunge look mo. That just dated you. Titinda ka lang. Sabihin mo ng karinderya yung business. Kailangan po maayos ang inyong itsura. At the very least. Totoo yan. Kasi looks matter in business and in I agree with that. Kasi otherwise, we wouldn't spend so much on labels. And di ba pagka marketing, you spend a lot of time determining your packaging, your label, your logo. Logo, slogan. Bakit na-demonize ang potato corner kung ganun? Because the way they said it, actually, it's not mali talaga. It's not the message, just the way they said it. Parang demanding. Correct. Pero no matter what your requirements are, in the end, magtatagal ka lang sa trabaho kung magaling ka. Okay, so if it's sige, good looks will get you in the door. Ako, I agree with that one. It's a factor. Kasi if all things are held equal, kunwari, tatlo yan, matatalino lahat.
it helps Piliin ko yung you gwapo. to remain inside. Yun, You know, to hold on to We're the very job or the visual, business. Yung business nyo po, kung kayo very unpleasing ang inyong itsura, hindi kayo makakaakit ng Actually, customers. hindi nga issue masyado yung hindi ka maganda. Pero kung yung mukha mo, mukhang ang taray-taray, hindi na resting bitch At saka, face. Ganyan. Nakakunutan Hindi ka mo. neat, hindi ka... Yun, pag dugyot. Anong dugyot? Dugyot. Dugyot. Mukhang ang dumi mo. Tambalos-los ba yan? dumi. Parang ang dumi ng Oo itsura nga, mo. ako hindi ako bibili sa ganun. Naalala ko. Yung mga bumibili ako ng buko, halimbawa, yung mga nakakariton, pag tinignan ko itsura ng tao at mukhang malinis siya, bibili ako dun eh. Totoo. Totoo. Hindi pwede yung dumi-dumi mo, nagtitinda ka ng pagkain. Bakit si John Wick? Si John Wick. Si Keanu. Oh. Alam mo, kahit anong bihis ni Keanu pa rin Maayos yun. pa rin siya. Yan. Tama si attorney dyan. Lilitaw at lilitaw yung gwapo nun. Kahit ang Meron ba pagkawin akong niya. hindi nabate? Meron ba? Wala? Okay. Maraming salamat. Teka muna, happy Oh. anniversary Kanino? sa aking paboritong uncle, Jorge talaga? Banal. Uy. At saka ang aking paboritong tita, Charminia Banal. Happy anniversary. Happy anniversary. 63 Ayan. years. Ito. 63 years? At may nagpapabate. Mami Renette Valeriano and Michelle Ko from Caloocan and Efren Ko Jr. from Singapore. Mga avid fans daw ng Karambola. Maraming salamat po sa pagsubaybay ninyo. And happy anniversary. Ilan? 63 years? Tagal na. 63. 63 ah. Dalawang taon na lang. Past expiration date na. Pareho kong bibigyan ng medalya yan. That went beyond. That Pareho went may beyond. medalya yan. Medal of Valor yan. Pleasing personality. Iba. That went Okay. beyond. They're beyond among that, my favorite people in the world. Yes, congratulations po on your anniversary. At antabayanan, susunod na programa, Ronda Pilipinas with Mr. Dennis Antenor Jr. On behalf of Conrad Banal, Joel Lacsamana, we'll see you tomorrow. Ako po si Tixie Cruz Angeles. Karambola. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue. Dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.